episode na naman. So, for today's video, since lately, medyo Korean-Korean ang peg namin dito sa bahay. At nahihilig kami sa mga Korean food. Ayan. Gagawa naman ako ngayon ng kimchi. Favorite namin to ni Mama, guys. Lalo na pag kumakain lang kami, pritong itlog lang yung ulam, tapos may side dish na kami. Oh, may side dish na. So, may side dish na kami ng kimchi. Hindi nawawala to sa pagkain namin. At ngayon, tatry ko siyang gawin. Mag-homemade kimchi tayo ngayon. Malay mo, makuha din natin yung lasa. So, ngayon is mag-start na tayo, guys. Ang naglilinis ang aking kasambahay. Kasambahay si Arky. Nagsisipag si Arky, nagwawali sa bahay. Kasi ang alikabok art mo, nalinis mo na ron. So, ngayon, guys, is mag-umpisa tayo sa unang process ng ating paggawa ng kimchi. At ang pinaka-importante, ang ating pechay. Pechay bagyo. Napa-cabbage. So, ayun. Kasi, nauso dito sa amin, guys, yung mga pa-order lang. Yung chinachat lang, ma'am, bili na kayo, ganto-ganto per kilo. Hindi na sa, tawag dito sa palengke. So, nag-order ako ng 2 kilo, guys. 2 kilo to. Actually, nung isang araw pa to, dapat nung isang araw pa namin ginawa. Ayan, medyo na lanta-lanta na siya. So, pero alisin na lang natin yung mga hindi goods na parts. At, tara, mag-umpisa na tayo. Daming chika. Alisin ko muna itong mga ano na kasi siya, oh. Hindi na siya pretty. Yung iba, hatiin nila dito sa gitna. Ayan. Ganyan. Ayan, tsura niya. Tapos ito na yung bababad nila. Pero kami, i-chop ko siya ng paslant na medyo mahaba din. Para hindi sayang sa space ng container. Kapag kinain mo ay madali na lang kainin. Ganito na itsura niya, guys. Alisin lang natin tong matigas na part. Yung mga maliliit, ilagay ko na dito. Tapos yung ganito, guys, oh. Pag ganito kahaba. Yung iba kasi, ikakat na dito. Pero may kita kasi ako, ang pakat niya is pahaba pa rin na ganito. Para pag ginawa mo siya, at least medyo mahaba-haba pa rin siya. Paslant ang cut natin. What? Nag-makeup din si Arke! Pero malalaki pa rin. Kasi pag nag-kipis na yan, guys, mag-tuyot na yan na ganun. At least pag kinuha mo siya, container, mahaba-haba. Wow! So pretty! Tumungan daw ako ng aking assistant. Mga Koreano. Ay, sus! Kaganda mo naman! Ganda! Make-up agad. Ang dalaga namin. Kaya, Mami, where your lips is red? Mali ka na. Hindi ako masyadong nagme-makeup kasi, guys, since lagi kaming late, wala nang time. Si Mama yung lagi nag-makeup kasi. So, bihira niya lang sa akin mag-makeup. Minsan ginasabi niya, Mami, ba't di ka nag-makeup? Sabi niya sa akin, natid ko siya sa school. Ano lang ako? Lip gloss, moisturizer, tsaka sunscreen. Polvo. Wow! Pawis ka na. Dito kami sa electric pa, no? Dito kami. Ano gusto mo? Go akong kimchi art. Meet my assistant, Arky. Isip muna natin itong mga luma art. Natuyot na siya, guys. Ito lang pangit, anak ko. Hindi pala. Kakain natin sa rapid. Wala nang matira. Thank you. Lahat muna ni Mami. Si Mami na lang ka. Ay! Ito ang madali talaga. Sabado kasi, guys, walang pasok si Art ngayon. Kaya isa sa pinaka-sekreto ng guys talaga is yung napa-cabbage. Meron sa Korea na panood ko kasi meron talaga silang farm, kimchi farm nila. Doon galing lahat ng gawa ng kimchi nila, yung sa farm ng yun, ng cabbage. Marami kasi actually, guys, ang version ng kimchi. Sa dami rin ng mga province sa Korea, iba-iba yung version nila. Itong version ko ay Mindoro version. Playing sick na naman. So guys, ito na nga ang ating napa cabbage. Ito yung
Cute na, hindi ko na sinama. Meron ako ditong 5 cups ng tubig. Okay. At kailangan lang natin ng sea salt. Kung ikaw plastic mo, ay dito mo na lang ilagay bebe ko. Ang dami pa dito. But it's not long. Para clean natin. That insulated waterproof skin is Tapos maglagay lang tayo ng half cup ng sea salt. So, ito na yung ating salt water. Tapos, ilalagay natin sila dito. Help mo si mami. Slowly. Wait lang, lagyan natin ng asinan. Hi guys! So, ito na yung ating napaka-cabbage, pechay bagyo, na binabad sa tubig na may asin. Tinagdagan ko yung water kasi medyo madami yung ating napa. Ano na to guys? 7 cups. Kung asin natin is 1 1/4. Ibababad ko muna siya dito ng mga 2 to 3 hours para din matanggal yung excess niya ng mga tubig. Isa din yung sa purpose, kaya natin siya binabrine. So, balikan lang natin ito. And habang binababad natin siya, i-prepare ko na yung ibang ingredients na gagamitin natin sa pag-ferment dito sa ating kimchi. Hi guys! So, ito na yung next process natin. RKOB. Lalabas ko lang ang ating gochugaru or chili flakes. Ito yung isa din sa pinaka-essential sa paggawa ng kimchi, syempre. Ito naman guys, na-order ko to sa Shopee. Yan. Gochugaru flakes. Chili flakes. 2 pack yung in-order ko. Pero hindi ko naman ito maubos lahat. So, eto siya. Ditong radish, carrots, apple, bawang, sibuyas Tagalog. Ayan. So, sunod natin gagawin ay chop muna natin itong ating carrots at itong ating radish. Yung radish nila doon matataba. Next time, 2 lang. Tapos, i-chop lang natin siya ng julienne. Later on tonight, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. Uy! Pagod art. Napagod na mag-slice. Kiss nga ako parang sa mami. Kiss ako. Love you. Can't see Oh, wala naman po. Oh, tigas na rin. Init. just stay with me for a little while. Caught myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while?
Lalagyan ni mama sa cake eh. Sa cake. So, ayun guys, first of all, tayo noon pa ng kuya. Nagkatapos lang natin i-chop lahat ng ating ingredients. Ngayon naman, magluluto ako ng ating paste. Kailangan lang natin ng tubig at glutinous rice. So, maglalagay lang ako ng 1 cup ng tubig. Over 2 tablespoon ng ating glutinous flour. Ang 2 tablespoon kasi is 1/8 cup. Ang equivalent niya. Haluin lang natin. Tapos na kayo. Tapos kasi. Halo. So guys, okay na to. Ito yung consistency niya. Pag lumamig to, mas lalapot pa naman ito. Off na natin yung heat. So guys, naluto ko na ang ating paste. Ngayon is balatan ko lang itong ating sibuyas Tagalog. Gasan ko lang ulit. Okay. Chop lang din natin siya. Okay. Sama na natin dito guys ang ating apple. Ating bawang, sibuyas Tagalog, ating ginger, at guys, ang ating patis. Opo, gagamit tayo dito ng fish sauce. 3 tablespoon lang. Ibe-blender naman natin siya. Ilipat ko guys yung iba dito. Parang hirap siya eh. Viewing pa. Puree. Tatlo pa. Yay! Grabe, medyo na-haggard ako dun sa ating process na yon. Okay. So guys, ito na ang ating ginawang apple sauce na may ginger, onion, fish sauce. Yan. Ngayon naman is ihahalo natin siya dito sa ating paste. Sa ating paste, ito. Ito guys, yung niluto natin kanina. Halo lang natin siya. Naalala ko may binili nga palang wooden spoon na ganito. After naman is, buksan natin itong ating gochugaru. Ating red chili flakes. Lalagay muna tayo ng half cup. Half cup guys, kasi hindi ko pa tansya kung sobrang anghang ba nito. Magdadagdag na lang ako ng additional mamaya. Titikman ko siya kung mamang talaga.
Banghang na. Kimchi. Woo. Tanda ko kasi, pino yung isa kong binili. Ito yun. Tubig. Banghang. Manitin ito ba yun? Ah. Tapos, ihalo na natin itong ating radish. Yan. Ano yung red? Ito pong white and carrots. Kasi ay Ito itong ating yung red na carrot. buyas Tagalog. At nag-gloves na din ako. Para Korean. Pwede rin namang hindi na kayo mag-gloves. Halo niyo lang siya. Wow! Parang tunay talaga nito. Oh, toke! Ayan guys. Ang inaantay na lang natin ay ang binababad natin na cabbage. Paano pa siguro? 30 minutes na lang. Tikman muna natin. Siyempre, pag Korean, tinitikman. Kung okay ba yung lasa. Pag ang tinitikman nun guys eh. Pwede na to. Sakto na. Hi guys! So, ayun na nga. Nababad na siya ngayon ng mga 6 na oras. Pero kahit ganun, okay lang din naman yun. And iti-test natin ang ating napa-cabbage. Ano ba dapat ang siste? Ayan. Basta ito guys, pag nabibend yun na siya ng ganyan, hindi na siya tumutunog. Okay na yun. So ngayon naman, ang next step natin is huhugasan natin siya ng 3 beses. Yan. Ito na. So guys, ito lang ating cabbage, napa-cabbage. Binalawan ko lang siya 3 times. Tapos, patiktikin lang natin siya ng mga 10 minutes para mawala yung ibang water residue niya. Hi guys! So, ayun. After 10 minutes, ihahalo na natin siya dito sa ating carrots. Yan. Kumuha lang ko ng gloves. So, ngayon naman guys, ang gagawin natin ay i-mix na natin siya dito. Dito kasi napaghahaluin. Kasi pag sa mga Korean na gumagawa ng kimchi, meron talaga silang planggana. O, planggana talaga na panggawa ng ng kimchi. Okay, dito. Batch by batch lang para ma-coat talaga yung ating napa. Alam niyo, sobrang tagal kong pinangarap gumawa nito. Ng kimchi. Oo nga. Kaso nga lang, hindi ito yung traditional na sabi ko ngayon buo siya. Tapos, layer by layer mo yung dahon ng napa. Ito ay kinat ko na kasi. Kako para mas madali ilagay sa container. Yan siya. Make sure lang na ma-coat siya lahat ng natin. Make sure lang na ma-coat talaga siya. Oh, achievement talaga ito. Pag ito masarap, titinda din ako nito guys dito sa Magsaysay. Sobrang dali lang din naman. Ngayon guys, naglalagay na ako ng mga ingredients sa aking description box. Check nyo na lang. Try ko rin maglagay ng price kung magkano yung nagastos ko dito. Pansin ko lang, ang dali ko lang din mga alay.
sus, kimchi na. Tikman ulit natin. Tayo na maliit. Guys. Ewan ko na lang. Sakto lang na half cup yung nilagay kong chili flakes. Ang anghang niya. Ngayon naman guys, ilagay ko siya dito sa container. Naghahanap ako ng ibang container, kaso wala na akong makita iba. Yung dito na lang. I-ferment natin siya ng 1 to 2 days. Para makita nyo. So, ang hirap. Sa sunod, magabili naman ako lalagyan ng kimchi. Hala! Tawang-tawa ako sa ginagawa ko. Kasi guys, pag matagal akong walang upload, nako, ayun na. Lulong na ako sa K-drama. Kaya, ngayong month, i-uninstall ko muna ang ating Netflix. Masan lang natin siya, guys. Baka hindi siya masilang ayos. Okay. Tapos, tara na natin. Maganda kasi dito, talagang malalaki ito. Gusto. Ano? Yung kimchi nasa ganitong lalagyan. Kapalit eh. Ayan. Manghang. Ayan. Tignan nyo naman kung gaano kaanghang yung ating chili flakes. Nabili ko lang ito sa Shopee, guys. Yung iba nakakita ko sobrang durog eh. Itong nabili ko hindi masyado. Lalagyan ko siya ng cleaner para ma-seal. As possible kasi dapat walang napasok na hangin. Ay, magpupas ako. Ito naman guys. O yan, diba? Hindi siya nag-tractor. Sabi ko, lalagyan ko talaga ng cling wrap eh. Sa Korea kasi, yung mga nakikita ko, sa amin kasi sa Korea, yung lalagyan na namin is ganito. Pero yung malalaking version, mga ganito kalaki. Lagyan namin ng kimchi. Ito kasi maliit. At ayun guys, i-store natin to sa room temp ng 1 to 2 days. It's possible walang hangin at madilim yung lugar. So dito ko siya ilalagay sa loob. Tapos, after nun is, i-ref na natin siya ng 1 to 3 weeks. Usually, lumalabas yung pinakalasa niya after 2 to 3 weeks talaga. Kurang healthy ng kimchi sa Korea, kaya meron sila lagi nito dahil, rich in probiotics. Opo. Tsaka lahat ng pina-ferment na pagkain, healthy. So, ayun guys, ito na ang ating Korean kimchi. Mabuhay tayong lahat. Tada! Ay! Oh, nag-vlog ako ya. Guys, tada! Update ko na lang kayo sa aking ibang vlog regarding dito pag super summer siya. Ganun lang kadali gumawa ng kimchi. Medyo natagalan lang ako kasi pina-vlog ko siya. Sobrang dali lang. Yung recipe, ilalagay ko sa description box below. Click nyo na lang po and comment down below kung may other version kayo ng kimchi guys. Comment down below kung may other version kayo ng kimchi guys. Or may suggestion kayo na mas magpapasarap sa kimchi. Open po ako sa opinions nyo and suggestions. Comment down below lang. Ayun, thank you so much for watching. Stay safe and God bless. Bye! Hear the sleigh bells, it's Christmas. Hear the sleigh bells, it's Christmas time. It's Christmas time.